pray. Pasalamatan po natin yung mga testimonies na narinig po natin sa umaga po na ito. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Pakitaas po ang kamay and pakipigit po yung mga mata natin. And pag po tayo nagpipray is kailangan po talaga yung heart talaga natin is i-ano talaga natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, in the name of Jesus Christ, salamat Panginoon sa araw po na ito. Salamat sa mga buhay ng mga tao na nandito po ngayon sa iyong gawain. Salamat po sa kanilang mga sakripisyo upang maka-attend po dito sa gawain mo. Salamat din po Panginoon sa regalo mong buhay sa bawat isa, kabilang po ang bawat pamilya ng mga nandito po ngayon na patuloy mong iniingatan, patuloy na protektado. Hallelujah. Thank you, Jesus. And right now, Father, as we gather this Sunday service, lahat po ng mga napakinggan naming testimonies sa araw po na ito shall move from glory to glory, shall move from grace to grace, in the mighty name of Jesus. At walang anuman or sino man ang makakapagnakaw ng mga testimony ng bawat isa, Panginoon. And alam ko, Panginoon, na ang bawat tao na nandito ngayon ay may kanya-kanyang testimonies. Merong mga kanya-kanyang mga naranasan na mula sa iyo, Panginoon. And I decree na sa balang araw sila naman po mag-stand dito sa harapan para papurihan ka, para ipahayag kung gaano kakabuti sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. At today, anumang mga plano, mga paghana ng kaaway laban sa kanilang mga buhay, pinapawalang bisa sa pangalan mo, Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. And today, I speak wisdom, knowledge, and understanding be upon them, Panginoon. The moment na ang salita mo, Panginoon, ang magpapabatid sa kanila, ito po ay lubos nilang maiintindihan, lubos po nilang mauunawaan kung ano man po yung mga bagay na gusto mong iparating sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. And I speak your love, your joy, and your peace na siyang mag-uumapaw sa bawat buhay ng mga tao na nandito ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. And I speak your precious blood to cover each one of us today in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And pwede na po tayo magsiupo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay lang po ba sa inyo yung dating ng boses? Parang pag pinapakinggan ko kasi parang siya yung nangingibabaw sa dito sa natin. Praise yan. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan, medyo okay na. Yung kanina kasi is medyo malakas yung impact niya. Kaya medyo hindi ako komportable dun sa malakas yung sound. So, once again, a blessed morning, family! Blessed morning, family! Masaya po ba kayo na nandito tayo ngayon? Amen! Lahat po ba kayo nag-usa at hindi po napilitan? Amen! Sigurado po ba kayo dyan? Amen! Wala pong napilitan? Amen! Amen. Hallelujah. Alam niyo, family, na alam naman natin na kung sa mga ibang bagay nga is talaga naglalaan tayo ng oras, naglalaan tayo ng panahon sa mga bagay-bagay na wala namang kabuluhan. Pero alam naman natin na pagdating sa gawain ng Panginoon, yan talaga yung dapat inuuna natin. Amen po ba? Amen. Yan talaga dapat yung nangunguna sa mga puso natin. Diba? Kasi alam natin na malaking bagay yung makukuha natin
the moment na umattend tayo sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Diba? Kung sa mga ano man yan, kung sa handaan man yan, o kung saan man kayo pupunta, minsan may tendency pa na hindi pagkakaintindihan sa lugar na yan. Minsan, ikaw mismo, kung doon sa lugar na pinuntahan mo, may mga problema, merong hindi pagkakaintindihan, ikaw din mismo apektado. Amen. Diba? Pero dito, alam niyo po ba, sa gawain ng Panginoon, kung pumunta ka dito na merong dinadala na hindi mo maintindihan, ano mo ba, paglabas mo dito sa gawain ng Panginoon, sobrang gaan sa pakiramdam. Ha? The moment na makapakinig tayo ng salita ng Panginoon, grabe yung kasiyahan na hindi po natin mapupulot doon sa labas. Alam niyo po ba yun? Amen. Yes. Kaya sobrang blessed po natin na nandito po tayo ngayon sa gawain po ng Panginoon. And we are so blessed din po kasi ayan po, nandito kayo, talagang naglaan po kayo ng oras, naglaan talaga kayo ng panahon, nasa kabila na marami din kayong mga tungkulin sa bahay. Lalo na every Sunday, andyan talaga yung labaning. Andyan talaga yung mga kailangan talagang gawin, kahit mga estudyante, mga assignment. Pero, hallelujah, glory to the name of Jesus. Nandito tayo, eto na naman tayo, nagkita-kita ulit. Diba? Kung kailan yung last, parang dun sa 13, sa crusade ni Prophet. Ngayon, dito naman sa gawain natin. Hallelujah. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So, ano lang po tayo, enjoy sa pakikinig, and the moment na enjoy po natin yung pakikinig sa salita ng Panginoon, hindi natin namamalayan na lahat ng mga kabigatan sa atin is mawawala. Unti-unting mawawala, unti-unting mapapalitan ng kagaanan ng pakiramdam. Hindi man natin yan agad-agad mapapansin, pero talagang may pagbabago talaga. Amen po. Amen. Kaya enjoy lang natin. Alam niyo ba, the moment na enjoy natin, hindi tayo makaramdam ng antok-antok, hindi tayo makaramdam ng parang bagot na bagot, alam. Boring-boring naman ito, yung mga ganyan-ganyan. Pero kapag i-enjoy natin, grabe, yung akala mo na imposible, magiging posible. Amen. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So yun lang po, i-enjoy po natin, and be ready to receive what is yours. Kung ano man yung tingin mo na sa iyo, ay talagang mapapasayo. Amen. The moment na i-receive mo yan, na kung ano yung sa akin, kung ano yung ibibigay sa akin ng Lord, yun talaga yung para sa akin. Amen po ba? Amen. Kaya every declaration natin dito is receive talaga. Huwag talaga natin hahayaan na pahuli-huli tayo. Diba? Kung sa mga, sa mga ayudahan niya, talagang nakikipag-unahan pa, nakikipagsiksikan pa, kahit na yung pila. Grabe yung haba, grabe yung init. Tapos, pagdating sa unahan, 300, 500, di ba? Parang, malaking bagay na sa atin yun. Di ba? Pero dito, the moment tayo is, kumbaga, parang i-enjoy natin yung presensya natin, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Nagulad ka na sabi ko kanina, lahat ng imposible para sa'yo is magiging posible. Alam naman natin na pagdating sa Panginoon, walang imposible. Di ba? Kung sa tao may imposible, sa Panginoon walang imposible. Lahat posible. Yan yung dapat natin pinangahawakan eh. Di ba? Yung mga negative na yan, dapat yan yung mga binibitawan natin. Amen. Diba? Dapat lagi lang tayong think positive, stay positive, always positive. Kasi every positive na dinedeclare natin is talaga, it shall come to pass in our life. Praise the Lord. Amen, family? Amen. Amen. So, yun, sige. Hallelujah. So, once again, allow me again to acknowledge everybody na nandito po ngayon. Hallelujah. Hindi ko na isa-isahin po yung mga family natin from Tracy Martires. Palakpakan po natin ang ating Praise the Panginoon. Lord. Sobrang dami talaga nila, mga taga Tracy Martires. And syempre po, special po yung ating mga first-timer na ngayon, first time lang po nila maka-attend dito po sa service po natin. Si Family Jenny Lynn. Kaidik. Palakpakan natin si Lord. Family Kaidik. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. At syempre po, ang ating family from Tansa, may biological family. Hallelujah.
Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Diba sabi niya, the moment na meron tayong itinataas sa Panginoon, kailangan yung palakpak. Amen. Diba? Kung ano Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas. kung sa mga ano nga, kung sa mga birthday party man yan, or kung ano nga yan, yung mga concert, grabe yung palakpakan. Wala ka namang natanggap dun sa iniidolo mo. Di ba? Kung natanggap paghanga ka lang, pero grabe yung palakpak mo, grabe yung saya mo. Di ba? Yung mga ba dito sa gawain ng Panginoon? Hindi tayo pwede patuloy dyan. Palakpakan natin si Lord. Pinagpakan sa lakas. At saka ano naman po, para po maging welcome po yung mga pakiramdam po nila na hindi sila maaano ba na makipag-ano sa atin, makipag-connect sa atin. Kasi, ganito pala yung pag-ano sa atin, pag-welcome, talagang welcome talaga as a family. Kung dati sa mga ating churches, yes, tama na yung tawagin ka dyan, okay na yun, upo ka na ulit. Tapos after mo, hindi ka na ulit kilala. Pero dito sa Joom, hindi po yan mangyayari. Dito talaga sa Joom, lahat, kahit sino pa yan, hindi mo pa yan kadugo, or ngayon mo pa lang yan nakita, family talaga yung turingan natin dyan. Amen. Kaya po the moment na meron po tayong itataas sa Panginoon, yung pag-welcome talaga natin sa kanila, talagang yung kagalakan, iparamdam natin yung kasiyahan, yung pag-welcome natin sa kanila, yung talagang mag-welcome na welcome sila. Kahit naman siguro tayo, kung tayo pumunta sa kanila, di ba? Kung tayo pumunta sa kanila, tapos ano lang, kumbaga parang napilitan lang, syempre ano yung magiging pakiramdam natin? Di ba? Kaya nga sinasabi, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Amen. Hallelujah. Praise the Thank you, Lord. Jesus. So, yun lang po. At syempre po, ang ating family from phase 1, sila tatay. Palakpakan natin. So, at syempre po, ang ating mga leaders, youth leaders. Hallelujah. Hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo na yan kung sino kayo. Palakpakan natin sila family. Sobrang blessed po kami sa mga buhay ng mga youth leaders natin dito. Kasi isa po sila sa mga nakakatuwang po namin dito po sa gawain ng Panginoon. Kasi kung tutuusin, kung kami ng mga pastors, ministers, hindi po ganun, kaya man gawin pero hindi agad-agad ganun magagawa. Kasi kailangan talaga ng tulong, kailangan talaga ng kagangkay. Kahit naman sa family natin, kailangan natin yan. Yes. Diba? Paano pa sa gawain ng Panginoon? Diba? Kaya yung mga kabataan yan, kung kilala nyo sila daw talaga yung mga tambay doon sa lugar ng 13. Sila talaga yung mga hating gabi na, nasa labas pa. Nasa kalsada pa. Ewan ko po kung anong ginagawa. Pero hating gabi na, nasa labas pa sila. Pero ngayon, hallelujah, dito yan, nagpupuyat sa church. Dito yan. Anong oras ang tulog namin dito? Halos 1 or 2. Yan. Okay yan magpuyat basta sa gawain ng Panginoon. Pero kung sa kabayan, doon mo makikita yung anak mo nakikipagpuyatan, hindi mo pa alam kung anong ginagawa. Ano na, kumbaga, magulo na sa isip natin bilang magulang. Di ba po, andyan yung pag-aalala, andyan na yung hindi maintindihan ng pakiramdam. Di ba? Kaya, ano po kami, sobrang blessed sa mga buhay po ng mga youth leaders natin dito. And alam ko namin na Palakpakan natin si Lord. sila din is gagamitin talaga mightily and powerfully ng Panginoon upang marami pa tayong mga kabataan na maibalik po sa ating Panginoon. Kasi alam naman natin mga kabataan ngayon, grabe na. Grabe na yung nangyayari sa bansa natin. Hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo na eh. Hindi na talaga maganda. Kaya dapat yung mga kabataan talaga natin, ipagamit talaga natin yan sa Panginoon. Amen. Kasi alam naman natin, dalawa lang po yung gagamit dito sa atin sa mundo. Either po yung Panginoon or si Satan. Di ba po? Kung ikaw nagpapagamit sa Panginoon, bless ka. Di ba? Pero paano yung mga tao na hindi nagpagamit sa Panginoon, kawawa po sila. Sobrang kawawa po sila. Buti po sana kung isang buhay lang, pero nakakapanghinayang na rin yun. Paano din po yung family nila? Kaya ano talaga, tayo is, kailangan talaga yung mga anak natin is, paggamit talaga natin sa Panginoon, huwag natin hayaan na maligaw sa kanyang mga landas. Kaya yan, kahit may mga maliliit pa kayo dito, welcome yan. Kasi alam naman natin na kung ito nga, mga youth leaders na to, grabe na yung paghihirap na naranasan sa buhay nila. Paano pa ito mga to, na mga susunod na henerasyon? Papunta rin sila sa ganyang level nila. Diba? Sa mga ganyang edad, andyan talaga yung mga tentasyon.
na hindi talaga mapigilan in Jesus' name. Kaya hindi tayo papayag na yung mga kabataan natin dito is maligaw ng landas. Kailangan sila talaga yung mag-stand sa family natin para buong family natin, kasama natin pagbalik ng Panginoon, di ba? Yan ang gusto din dapat natin. Ha? Kaya, ayan, sobrang blessed mo kami sa mga youth leaders natin. Palakpakan natin sila once again. Hallelujah, glory to Jesus. Siyempre po, ang ating mga ministers, Minister Julie, Minister John, and Minister Jay, palakpakan natin sila. Praise the Lord. Natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At siyempre po, ang ating pastor, Pastor Leo. Praise the Lord. And syempre, ang ating din pong Pastor Vicky, alam naman po natin, kahit wala dito si Pastor Vicky, is yung puso po niya, ramdam natin na nandito sa ministry. Amen. Yes po. Si Pastor Vicky po is, mama po namin siya, and also pastor din po siya. Siya po yung nagpo-provide dito po sa church. Siya po yung ginamit ng Panginoon upang kami po, kahit mga walang trabaho, pero eto, nakakakain sa isang araw. Hallelujah! Hindi kami nagugutuman. Kaya nga, sa pag-serve sa Panginoon, hindi naman totoo na kailangan ko magtrabaho kasi paano na lang yung mga anak ko, paano na lang yung pamilya ko, ano na lang kakainin yan. Diba? May iba talaga ng mga nag-serve sa Lord, pero mas pinili na magtrabaho. Diba po? Pero hindi nila nakikita yung tunay na kahalagahan once na mag-serve tayo sa Panginoon. Amen. Na kung ano man yung kailangan natin is hindi pa nga natin hinihingi sa Lord yan, pero alam na ng Lord eh. Hindi naman natin kailangan ipaalam yan kasi paano siya naging Lord kung hindi niya alam lahat ng pangangailangan natin, di ba? Praise the Lord. Kaya yan, sobrang blessed po kami sa buhay ng aming Mama, Pastor Vicky Cuevas. Palakpakan natin. Praise the Lord. At syempre po, especially po talaga ang ating spiritual parents in the Lord po tayo. Sobrang blessed tayo na meron tayong mama at papa, merong tatay at nanay dito sa ministry natin. So, sobrang blessed natin dahil meron tayong spiritual father and mother in the Lord. Dr. Prophet Chogory Jaos and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. Palakpakan natin Praise sila. the Lord. Yeah. Dahil alam naman natin na sila po talaga yung unang ginamit ng Panginoon. Kasi kung hindi po dahil sa mga buhay nila, wala din po kami dito ngayon. Wala po tayo lahat dito ngayon. Hindi po natin alam kung nasaan po tayo. Kung magkikita-kita po ba tayo. Pero dahil po sa mga buhay ng ating mga spiritual father and mother in the Lord, tayo. Ito ngayon, we are so blessed na lahat ng mga na-receive nila mula sa Panginoon, ito tayo pumapangalawa, pumapangatlo sa mga biyaya. Kung ano man yung mga favor na na-receive nila sa Panginoon, ito tayo sumusunod sa mga favor din na naranasan nila. Alam naman yan, proven and tested naman yan sa mga young people namin, sa mga young people natin, sa mga youth leaders natin. Kung ano yung na-receive namin dati nung nag-start pa kami sa ministry na to, ganun din yung na-receive nila. Ano pa nga eh, halos sobrang mas favor pa sila eh. Grabe talaga. Kaya, ayan, ano lang talaga tayo, enjoy talaga natin pag-serve sa Panginoon. Huwag talaga natin katamaran ang pag-serve sa Panginoon. Kasi, isipin na lang natin, paano na lang pag si Lord yung tinamad sa atin? Paano na lang pag si Lord na lang yung parang ayaw na tayong tulungan? Pero alam naman natin, kahit ganyan tayo, grabe pa rin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hindi pa rin siya nagkulang sa pagpaalala, sa pamamagitan ng mga servant of God. Sila talaga yung ginamit ng Panginoon na ipaalam, iparating sa mga tao kung gaano sila kabuti, kung gaano sila kamahal ng Panginoon kahit sa kabila ng mga problema nila, sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ng tao, andyan pa rin patuloy yung pagmamahal na ipinagkaloob ng Panginoon. Minsan na kasi yung tao is hindi, kumbaga hindi ba pinifeel kung gaano mag-love yung Panginoon. Kasi sa kabila ng mga problema, wala na. Parang hindi nakilala si Lord. Amen po ba? Amen. Totoo po ba yun? Pag may problema na ang tao, ano na, kumbaga, ano na lang, kung ano-ano solusyon yung ginagawa. Di ba? Amen. Pero parang minsan kasi yung tao, pag may problema na, saan nakakalala sa Panginoon. Amen. Pero the moment na kayang-kaya pang tumayo, hindi kilala ang Lord. Amen. Hindi kilala.
Di ba? Hindi talaga kilala. Kaya tayo, dapat hindi tayo ganyan. Dapat tayo, kilalanin natin ang Panginoon ng buong-buo. Kasi kung tayo, kahit anong parte ng katawan natin, anong suot natin, alam ng Panginoon yan. Kilalang kilala tayo. Dapat tayong mga tao, mas kilalanin natin ang Panginoon. Di ba? Kumbaga, sa sobrang hindi natin, sabi na natin, kilala natin ang Panginoon, pero sa salita lang, yes, kilala ko ang Lord, yes, kilala ko ang Panginoon, pero yung mga gawa, yung mga kilos na ginagawa ng mga tao na to, wala doon sa kagustuhan ng Panginoon, naka-disalign sila. Diba? Kaya tayo na dito sa ministry na ito, at alam naman natin ang ministry na ito is ginamit talaga ng Panginoon. Diba? Sobrang ginamit talaga. Kaya we are so blessed na nandito tayo ngayon sa ministry na ito. At hindi naman yung spiritual father namin and mother namin yung talagang yung parang ipinagmamalaki namin. But we are honoring through their life na nandito tayo ngayon sa gawain ng Panginoon. Na kung dati yung mga bagay na hindi natin alam, na akala natin normal, pero dito sa Diyoong lahat isiniwalat na yung mga bagay pala na mga yan, yung akala nyo normal lang naman magalit kasi tao lang naman ako. Normal lang naman na magtampo kasi tao lang naman ako. Normal lang naman na makaramdam ng hindi maganda kasi tao lang ako. Diba? Lahat tayo, dumaan tayo sa salitang ganyan. Diba? Normal lang na magkamali kasi tao lang ako. Pero alam niyo pa dito sa ministry, sinabi ni Prophet na yung mga ganyang character is hindi po yan galing sa Panginoon. Hindi po yan nagmula sa Panginoon. Diba? Puro may ibang tao na alam niya na hindi naman talaga galing sa Panginoon, yung magagalitin, matampuhin, ano pa ba? Yung basta yung mga lahat ng mga character na hindi talaga magaganda. Alam naman natin na hindi yan galing sa Panginoon. Kasi alam naman natin na ang Lord, love talaga yan. God is love na, kaya mas tinawag na God is love kasi grabe yung pagmamahal niya. Hindi siya marunong manghusga ng tao. Diba? Kahit para sa tao, parang dapat na to, tirahin na to ng yung yung sila na mismo yung kukuha ng buhay ng tao. Pero ang Panginoon, hindi ganyan husga. Pantay siya kung humatol, masama or mabuti. Pantay po ang Lord. Dapat alam po natin lahat yan. Hindi sa panahon ng problema, kinalimutan na ako ng Panginoon, kinalimutan na ako. Kumbaga, parang yung nagiging questionado na sila sa Panginoon. Yan, dumadating po yung tao sa ganyan. Questionado na, yung hindi na maintindihan yung mga problema, hindi na maintindihan yung pagsubok, grabe na yung question nila sa Panginoon. Na, Lord, bakit ako dumating sa ganitong punto? Bakit ako dumating sa ganitong sitwasyon? Ginawa ko naman ang lahat. Lahat naman ang ang ginawa ko na, sinunod ko naman. Pero deep inside, alam natin na may nagawa tayong hindi maganda. Amen. Deep inside, may nagawa tayong kasalanan sa Panginoon. Amen. Diba? Kaya wala tayong karapatan ng mga tao na mga question sa Panginoon. Wala po tayong karapatan. Amen. Sobrang blessed pa nga po natin eh. Dahil sa kabila ng mga problema na nararanasan natin is na-overcome pa natin yan. Kumbaga napagtatagumpayan pa natin yan. Diba? O, grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Kung iisipin lang natin, kung papakiramdaman lang natin ang mabuti, grabe talaga. Ewan ko kung ako lang nakakaramdam, pero I pray na lahat tayo nararamdaman yung kabutihan ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So may tanong ako ngayon, family. Sino po ngayon dito ang mayroong problema? Sino ang mayroong problema? Hallelujah. Yes. So yun, alam naman natin na lahat naman talaga ng tao nakakaranas ng problema. Wala naman sinunod tao na hindi nakaranas ng problema. Diba? Kung ikaw hindi nakaranas ng problema, sinasabi pa ng iba, hindi ka tao. In Jesus' name, yung iba, ganyan yung sinasabi mga pilosopo ba? Pero dito, kung hindi ka nakakaranas ng problema, di sobrang bless mo. Diba? Sobrang bless mo na hindi ka nakakaranas ng problema. Pero sa totoo lang, lahat po tayo merong mga pagsubok, merong tayong mga trials, persecution na nararanasan. Diba? Minsan sa family pa natin yan. Minsan kung sino pa yung kadugo natin, sila pa yung nagpe-persecute sa atin. Diba? Sila pa yung mapanghusga sa atin.
Di ba? Pero alam mo ba? Sige, sabihin na natin lahat tayo is, may mga naranasang problema. Pero tanong ko lang din, tingin nyo ba binabayaan na kayo ng Panginoon? Tingin nyo ba hindi na kayo love ng Lord? Amen. Hindi po. Diba? Sino na yung umabot sa ganung punto na sa sobrang hirap na hindi na talaga maipaliwanag, hindi na talaga maintindihan, dumating siya sa point na parang hindi na, baga pakiramdam niya is hindi na siya love ng Lord. Amen. Sino po yung dumating sa ganung point? Siguro itong mga dati na hindi pa talaga tayo, kumbaga kilala natin ang Panginoon pero hindi pa natin siya lubos na kilala. Amen. Diba? Kaya paano tayo nakapagsabi na hindi na siguro ako mahal ng Panginoon kung hindi natin siya kilala? Diba? Kaya yun po, kung nakakaranas na tayo ng mga pagsubok ngayon, ng mga problema ngayon, hindi po yan ibig sabihin na hindi po tayo mahal ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit tayo kung bakit inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na yan, yung mga problema na yan sa buhay natin? Alam niyo po ba yung dahilan? Kung bakit tayo nakakaranas ng mga problema? Kung bakit tayo nakakaranas ng panghuhusga sa labas, sa loob ng tahanan? Alam niyo po ba yung dahilan? Ang sabi nga na yung problema, pagsubok, persecution, is part lang po yan ng buhay ng tao. Kumbaga, nandyan talaga yan siya. Kaso, ang mga tao lang is hindi alam kung paano lalabasan yung problema na yun. Minsan, sinasabayan pa, problema na nga, may problema pa. Diba? Pero alam niyo po ba dito sa ministry na to? Dito po is, ang problema po dito, hindi po namin pinoproblema. Kasi, nakakapangit, diba? Alam niyo, nakakapangit ang problema. Sino nakakaalam? Once na problema ka, malungkot ka, nakasimangot ka, syempre, sino ba namang problemado na masaya? Sino? Sino yung problemado na masaya? Dati, siguro kung may problema tayo, nakasimangot talaga tayo. Sinasabi nga, bakit nakasimangot ka? Hindi halos may pintay yung mukha mo Diba? Pero dito, sa ministry natin, dito sa Joy of the Moment, na na-encounter natin tong ministry na to, tayo lang yung mga may problema na, problemado talaga, bigat-bigat na nga pero nakangiti pa. Amen. Diba? Nakangiti pa. Yung talagang, yung parang sinisiraan ka na ng, ng mga kaibigan mo, sinisiraan ka na nila ng mga hindi magaganda, kumbaga kinakantsawan ka na nila. Pero dito sa ministry, hindi naman namin yung pinapansin kasi pag pinansin mo yan, may demon spirit ka na. Once na magpa-apekto ka, may demon spirit ka na. Kaya dapat hindi tayo papayag na tayong mga tao is magpaalipin sa mga gawa ng dyablo. Yan yung family. Kapag ang tao is nag-wrong emotion, nagalit, nakasimangot, nananakit, kinimkim yung mga sama ng loob, or nagtampo, nagselos, or ano pa man yung mga bad character niya, meron na po yung spirit na hindi po galing sa Panginoon. Akala natin normal lang yung magalit. Hindi po yan normal. May something na po yan sa loob natin na hindi po dapat nandyan. Dapat po yan, itaboy po natin yan. Sino naniniwala dito na anak siya ng Diyos? Amen. Sino? Lahat tayo naniniwala. So, ang sabi, para masabi natin na anak tayo ng Diyos, once na ikaw mismo alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos, ang sabi sa Bible, may authority tayo na tapakan lahat ng gawa ng kaaway. Kung alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos. Diba? Pero kung alam mo sa sarili mo na parang medyo hindi ka pa sigurado, hindi natin malalabanan yan. Hindi natin alam yan kung paano tatago yung mga espiritu na yan. Akala natin yung mga spirit lang is yung mga dyan lang sa tabi-tabi. Hindi po. Kahit po sa mga natin, meron po mga espiritu. Dito lang po yan expose sa ministry na to. Kung sino si demon spirit, evil spirit, Satan, and devil spirit. Dito lang po yan expose. Kaya we are so blessed na kung paano natin mapagtatagumpayan lahat ng mga to dahil in-expose na ng ating propeta. Diba?
Sige po, para sa mga first timer, ang demon spirit po is yung mga bad character. Ha? Yung mga magagalitin, matatampuhin, lahat ng mga bad character, lahat ng mga wrong emotion ng tao is demon spirit po yan. Kaya nga sabi ni Family Gathering, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko para may espiritu talaga na ang bigat-bigat talaga sa katawan ko kasi yes, nagmamanifest po sila sa tao the moment na ikaw nagbukas ng open doors sa sarili mong buhay. Ano po ba yung mga open doors? Na ikaw mismo nagsalita ka ng mga bagay na hindi magaganda. Open doors na po yan. Sa isip mo, nag-isip ka ng mga bagay na hindi magaganda. Open doors na po yan para makapasok sila. Kaya dito, binabago talaga yan. Lahat ng mga maling prinsipyo, maling pananaw, maling katuan, maling pagkakaunawa, lahat po yan inaanay po sa principle ng Panginoon. Yan po talaga. Amen. Kasi kahit anong hiling mo sa tao, the moment na hindi mabago yung prinsipyo niyan, wala pong mangyayari. Gagaling man yan, pero babalikan pa rin yan. Jesus name. Kasi hindi pa man na-please yung ano nila, yung prinsipyo nila. Doon pa rin sila nakapokus sa mga maling mga pananaw nila. Nakakala nila, okay lang ganito, okay lang mag-react, okay lang magalit. Pero hindi. Mali po yun. Hindi po yun tama. Ha? Amen po, family? Amen. Yeah, thank you, Jesus. So, dito po, sabi po dito, hallelujah. Sabi po dito, in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 13, Tagalog na lang po para po maintindihan po natin ng mabuti. So sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng ibang tao. Akala niyo po ba kung nakaranas kayo ng problema, ikaw lang yan? Akala mo ba sa'yo lang yan? Pero hindi natin naisip na lahat naman ng tao nakaranas ng problema. Kasi yung problema na yan is a part of our process. Proseso po yan. Tinitingnan ng Panginoon na ito bang tao na once na nag-allow ako ng problema dito, sasamba pa ba siya sa akin? Maniniwala pa ba siya sa akin? Yung faith niya pa ba nasa akin? Yan. Tinitesting tayo ng Panginoon. Diba? Kasi yung ibang tao, once na may mga problema, may mga pagsubok, pinanghihingihan ng loob, nawawala na ng pag-asa. Diba? Kahit nandiyan naman yung Panginoon, isang luhod mo lang dyan, pray ka lang dyan, yung taimtim talaga ng panalangin, didinggin naman yan ng Panginoon. Diba? Amen, family? Kaya wag po natin isipin na hindi tayo mahal ng Lord kasi may problema akong ganyan. Lahat po ng tao is nakaranas ng problema. Hindi lang po ikaw. Kung baga may season lang yan, kung season mo ngayon, na nandyan ka sa ganyang sitwasyon, pasalamatan mo. Lord, salamat na nandito ako sa sitwasyon na to. Alam ko na once na ma-overcome ko itong mga pagsubok na to, once na ma-overcome ko itong mga problema na to, yung balik naman ng Panginoon, yung biyaya naman ng Panginoon, grabe din. Kung gaano man karami yung problema na naranasan mo, mas sobra pa doon yung blessings. Nakabalik nun. Kung baga, sinasabi ni Pastor, kung baga, yung blessings mo is nasa likod lang. Dahil merong pader na nakaharap, kumbaga, hindi mo pa nakikita yung ginagawa ng Panginoon ba? Kasi nakapokus ka sa problema. Diba? Nakapokus ka sa problema ko, nalang ganito. Pero yung blessings ng Panginoon, nasa likod ng problema. Diba? Kumbaga, hindi lang malinaw sa atin. Ha? Pero dito po, ang blessings, the moment na may problema, meron pong blessings na kasunod. Kaya huwag mong hakayaan na yung blessings na yan is hanggang doon lang sa likod ng problema. Kailangan yung problema na yan, malagpasan mo yan. Kailangan yung problema na yan, pasalamatan mo yan. Kailangan yung problema na yan, hindi ka magpapa-apekto. Kasi the moment na nagpa-apekto ka dyan, wala pong mangyayari. Pati pamilya mo, problema din yan. Kapit-bahay mo, problema na rin yan sa'yo. Kasi buti sana kung problema ka, nakakaganda. Hindi po nakakaganda. Diba? Alam naman natin yan. Okay lang sana, problema ng problema. Kaso po, nakakapangit. Kaya huwag po natin sanayin na yung problema is pagpiestahan tayo ng pagpiestahan. Dapat matuto po tayo paano po yan lagpasan, kung paano po yan labasan. Ha? Sa pamamagitan ng po yan ang pagpapasalamat sa Lord. Na Lord, salamat sa mga pagsubok na to, problema na to.
alam ko, merong nakalaan, merong nakaabang na blessings para sa akin, para sa pamilya ko, once na matapos ng problema na to. Amen. Yes, dito po yan in-expose sa ministry ko na to. Ang problema, hindi po dapat natin problemahin. Hayaan mo na ang problema sa atin. Ha? Yun po yung, ano namin dito, yun po yung principle namin dito. Hayaan mo po ang problema sa'yo. Ha? Huwag mo pong sayangin yung oras mo, huwag mong sayangin yung panahon mo para sa problema na yan. Kasi kung magpapa-apekto ka dyan, wala yung katapusan. Hindi yan matatapos hanggang sa dadagdag na naman yan. Kasi hindi natin alam kung paano lumaban eh. Hindi natin alam kung paano labasan. Diba? Kaya dapat ngayon, kung sa may problema tayo, pasalamatan yan ha. Hindi na dapat yung problemahin. Amen, family? Amen. Ha? Isipin natin yung mga problema na yan, part lang yan ng proseso sa buhay natin. Part lang yan ng pagsubok sa atin ng Panginoon. Diba? Sige, sino nakakakilala kay Jonah? Kay Jonas. Diba? Kilala naman natin na yan. Diba? Kilala natin si Jonas. Si Jonas po, sobrang blessed talaga na tao. Talagang lahat ng kayamanan, talagang meron na siya. Kayamanan sa lupain, kayamanan sa hilupan, meron talaga. Buong pamilya, masayang pamilya, nasa kanya na lahat. Kumbaga, perfect. Perfect, kumbaga. Pero the moment na itong Diablo is, alam niyo naman ang Diablo, maimbitin talaga yan. Kumbaga, ayaw niya na yung tao is mag-success. Ayaw niya yung tao is lalago. Diba? So, yan, papansin yung Diablo. Papansin si Satan. So, ano sa Panginoon na, Lord? Ayan, sabi ng Lord, napansin mo ba yung anak ko na si Jonas? Ganyan, talagang talagang masunurin. Hindi umiiwas talaga na makagawa ng kasalanan. Yes, sabi ni Satan, yun nga, kaya lang naman sumasamba si Jonah sa Panginoon is dahil merong ulong pamilya. Talaga sa kanya na talaga yung blessings na na hindi mo naakalain na parang sobrang perfect na talaga. So, ginawa ng try daw subukin si Jonas na once ba natanggalan lahat ng kayamanan, tanggalan ng pamilya, sasamba pa ba sa Panginoon? Tingin nyo, sasamba pa ba si Jonas sa Panginoon kapag inalis lahat ng kayamanan niya? Binawasan yung pamilya niya, tingin nyo, sasamba pa sa Panginoon? Amen. Tayo, ilagay natin yung sarili natin. Kung tayo si Jonas, once na ganyan yung ginawa ng Diablo, yung Diablo po yung magnanakaw, papatay at sisira. Ha? Kumbaga ang Lord is inaalaw niya lang na gawin yun ni Satan para sa proseso ng buhay natin, para sa testing natin, kung hanggang saan itatagal mo. Amen. Kung tayo po si Jonas, anong pakiramdam? Na kukunin lahat ng ari-arian mo, bababawasan yung pamilya mo, yung parte ng pamilya mo. Diba? Tingin nyo, sasamba pa ba kayo sa Panginoon? Tingin nyo, mananatili pa ba kayo sa Panginoon? Kung sa tao na hindi pa talaga lubos na kilala ng Panginoon, posible na mawalan talaga ng sa Panginoon. Pero si Jonas, hindi po siya nagpatinag. Nawala ng ari-arian, namatayan ng mga anak. Pero nandiyan pa rin yung panalangin niya sa Panginoon, nandiyan pa rin yung pag-ibig niya, nandiyan pa rin yung respeto niya, nandiyan pa rin yung yung pagmamahal niya sa Lord. Hindi talaga siya natinag sa kabila ng mga ganong pagsubok. Nagkasakit pa siya, alam niyo po ba yung ketong? Hindi talaga siya nagagamot. Kumbaga sa panahon na yun is walang lunas. Diba? Nakakahawa. Diba? Pero si Jonas, grabe yung faith niya sa Lord na sabi pa nga ng asawa niya, hilingin mo na lang sa Panginoon na kunin ka na niya kasi yung asawa niya mismo yung nagpa-persecute sa kanya eh. Na ba't sumasamba ka pa sa Diyos mo? Kinuha niya na lahat sa'yo. Namatayan ka na ng mga anak, bakit sumasamba ka pa rin sa kanya? Diba? Yung asawa niya po mismo, kaya nga hindi natin masasabi na yung tao lang sa labas yung kayang mag-persecute sa atin. Kundi minsan kabilang pa sa pamilya natin. Kasi hindi naman nila alam kung ano yung katotohanan. Kaya nga dapat sa family natin may mag-stand. Diba po? Para yung mga ganyan is maputol na yung mga ganyan. So yan po yung asawa niya. Ang nagsabi, hilingin mo na lang sa Panginoon. Hilingin mo na lang sa Diyos mo na kunin ka na niya.
Tapos ano sagot ni Jonas? Sa tuwing nakakaranas ng ba tayo ng magagandang bagay ka magpapasalamat sa Panginoon? Tama po ba? Sa tuwing binibigyan ka na ng blessings ng Panginoon, doon ka lang magpapasalamat? Doon ka lang sasamba sa Panginoon? Sa tuwing masaya ka lang? Sa tuwing meron ka lang, doon ka lang sasamba sa Panginoon? Ganun po ba dapat? Di ba po, dapat kahit sa kabila ng mga pagsubok na yan, problema na yan, kahirapan na yan, kawalan na yan, patuloy pa rin yung pagsamba natin sa Panginoon? Yes, amen. Di ba? Dapat hindi tayo mawawala ng ng kumpiyansa sa sarili. Di ba dapat hindi tayo mawala ng pag-asa? Dapat yung problema na yan, maging daan mo pa yan para mas lalo kang tataas, mas lalo kang lalago. Kumbaga yan yung gagamitin mo na tapakan ba? Huwag mong itaas, itapakan mo. Tapakan mo lahat ng problema hanggang sa makarating ka sa nag-aantay sa'yo. Di ba? Ganun po dapat? Kaya, amin natin, grabe yung faith ni Jonas na ni ano pala? Si Job pala. Sorry, family. Si Job pala, ikaw pala si Jonas. Iba yung kwento ni Jonas. Si Job po yun. Grabe po yung faith ni Job. Grabe po talaga. Kaya dapat magkaroon din tayo ng faith na katulad ng kay Job, na kahit ano pang pagsubok yan, ano pang problema yan, hindi tayo matitinag. Sasamba pa rin tayo sa Panginoon. Hindi porkit, wala akong pamasahin ngayon. Wala akong wala akong pang-offering ngayon, wala akong pang-punta dun sa church, is parang, wala na, hindi na talaga a-attend. Hindi na talaga pupunta. Kumbaga sinubok lang. Nagpatinag agad. Diba? Hindi mo dapat ganun. Diba? Kasi dapat lagi natin isa-isip na ang Panginoon gagamit ng tao yan para maging para tayo may tutulong sa atin, para kung ano yung mga imposible na akala natin hindi na tayo tutulungan, is meron talagang gagamitin ng Panginoon. Yan po dapat yung lagi nasa isip, nasa puso natin, na hindi ka po nag-iisa. Kaya nga sinasabi, kahit ano pang imposible na yan, once naniniwala ka sa Panginoon, lahat yan magiging posible. Amen. Amen, family. Kaya nga sobrang blessed natin dito sa ministry. Diba? Blessed ba kayo sa ministry natin? Amen. Diba? Kaya dapat yung pagka-bless natin na yan, hindi yan matapos Hindi porkit may favor ka ngayon, tuloy-tuloy ka lang, tapos after, sinubo ka. Nagpatinag ka na, kumbaga nawalan ka na ng pananampalataya sa Panginoon. Lagi po natin tatandaan, part lang po yan ng proseso ng tao. Amen. Testing lang po yan sa buhay ng tao. Kung hanggang saan ka po tatagal. Di ba po? Amen. Kaya kung ikaw ngayon may problema, kung ikaw ngayon may hindi maintindihan, panalangin mo yan sa Panginoon. Hindi naman, wala namang bayad di ba? Alam niyo naman, wala namang bayad kumbaga, wala namang bayad lumapit sa Panginoon. Papayag ba kayo na ang Lord magpabayad? Kung ngayon nga, libre, walang lumalapit, paano ba kung may bayad na? Amen. Di ba? Kaya nga, habang ito, may pagkakataon pa tayo na makapagbago, may pagkakataon pa tayo na itama lahat, itama na natin. Huwag natin antayin na dumating pa tayo sa mga punto na hindi na natin maintindihan. Hanggang sa ikaw mismo, mawalan ka na ng pag-asa. Huwag natin hayaan na dadating tayo sa ganong sitwasyon. Kaya nga, yan. Katulad kanina, sabi ko, kung sino may mga problema, pray. Pray lang po yung katapan po niyan. Amen. Pray lang. Huwag po tayo magpapadaig dyan. Ito po, sabi po dito, sa Santiago, chapter 1, verse 12, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Diba po? Salita ng Panginoon yan, hindi po namin ginawa o inimbento po to. Mismong Panginoon po ang nagsasalita po nito. Kaya dapat po,
hindi talaga tayo papayag. Ha? Sabi mo sa katabi mo na, family! Hindi tayo papayag! Nalolokohin tayo! Nandiablo! Ha? Kaya dapat maging ano natin ba? Hindi tayo papayag. Ha? Kasi pag pumayag ka, kawawa ka. Kawawa yung pamilya mo. Kawawa talaga. Ha? Kaya nga kung sa family natin may nag-stand, pasalamatan natin sa Panginoon. Kasi yan lang talaga, yun talaga yung ano, yung magiging ano natin, kumbaga magiging weapon talaga natin. Diba po? At saka hindi porket sinasabi na pag sa isang pamilya may nag-stand, ligtas na kayong lahat. Diba? Yung iba kasi parang, okay na pala ako hindi magsimba, okay na pala ako hindi pumunta ng church, okay na ako hindi lumapit sa Panginoon kasi may nag-stand naman na sa family namin. Hindi pa rin po yan ganun. Hindi pa rin po yan sapat. Buti po sana kung may isang nag-stand sa inyo pero lahat kayo sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Yan, pwede pa. Pero kung isa lang nag-stand sa inyo tapos lahat ng ginagawa nyo baluktot, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, wala pa rin po mangyayari po dyan. Kaya isipin po natin mabuti. Mag-isip po tayo ng mabuti, family. Hiwin ko ba, family? Bakit parang seryoso na po kayo? Ba't parang, hindi ko naman po kayo pinapagalitan. Hindi ko po kayo pinapagalitan. Di ba sabi ko, enjoy natin yung pakikinig sa salita ng Panginoon para maramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi kapag pinressure mo yung sarili mo sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ano na lang yung kumbaga hindi mo ma-feel yung love ng Panginoon kasi pressure na eh. Diba? Kung sa pressure cooker, talagang sasabog na eh. Diba? Kaya nga sabi, enjoy lang po natin. Ha? At saka dito po sa Jaong, dapat po laging nakangiti. Hindi po pwede dito yung nakasimangot. Hindi po pwede dito yung parang yung isip lumilipad. Yes, hindi po pwede yung ganun alam. Paano na yung labangan ko doon? Linggo pa naman yun. May pasok pa naman yung anak ko bukas. Paano na lang? Kung may sinampay, paano na lang yung sinampay ko? Baka uunan. Kumbaga, andito yung katawan, pero yung isip na andoon sa bahay. Diba? Kaya yung nakasimangot, kumbaga hindi maintindihan kung ano yung gagawin. Kasi wala yung isip dito nandun sa kanila. Diba? Kaya nga, sinasabi talaga, kapag pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, yung buong tayo, dapat dala natin. Hindi pwede may maiiwan tayo sa bahay. Kasi wala din pong saysay. Kung andito yung katawan mo, pero yung isip mo wala. Wala din po talaga. Wala po yung family. Kaya dapat, lagi na natin gawin na once na pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, yung buong tayo, buong sarili natin, dala-dala natin. Amen. Okay lang na iwanan mo yung gamit mo, yung wag lang yung isip mo, yung puso mo. Wag lang. Kasi sayang naman yung mga sinabi ng Panginoon, tapos hindi naman naintindihan. Amen. Kaya intindihin talaga natin mabuti. At din natin, enjoy po natin. Hindi naman porket sinabi na enjoy, hindi naman porket sinabi na dapat lagi kayong nakangiti is nakatulala ka dyan, nakangiti ka dyan. Okay sana kung nakatulala ka, pero nakatingin ka sa harapan. Kung nakatulala ka, nakangiti ka doon sa kisap. Wala. Huwag po tayong Kaya yun po. Lang po basta kapag may problema po tayo, lagi po natin tatandaan, ang problema po, huwag po natin problemahin. Ang problema po, pasalamatan po natin. Kasi the moment na pinasalamatan mo yan, grabe yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, at sa buhay ng mga tao na naging parte ng buhay mo. Yan po yung lagi nating panghawakan. Kasi alam natin na ang tao madaling matinag pagdating ng mga pagsubok. Kaya ngayon, alam na natin yung salita ng Panginoon, sinabi na ng Panginoon, dapat paghawakan natin yung salita na yun. Dapat kahit sa kabila ng mga pagsubok na yan, isipin
pa rin tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan. Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po. I request everybody to please stand in the presence of our living God. Hallelujah. And pakitaas po yung kamay po natin and let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po natin yung mga puso natin sa Panginoon? Ano natin, kumbaga, ibigay natin yung buong sarili natin sa Panginoon. Pakiramdaman natin yung pag-ibig ng Lord. Hallelujah. Dapat family, sa kabila ng mga nararanasan natin, nandyan pa rin yung pagpupuri natin sa Panginoon. Nandyan pa rin na intindihin natin yung mga gustong ipabatid sa atin ng Panginoon. Hindi dapat tayo madaling maapektuhan ng mga problema na yan. Hindi dapat tayo magpapatalo sa mga gawa ng kaaway sa mga buhay natin. Dahil alam naman natin na ang kaaway wala talagang mabuting maitutulot sa atin. Hallelujah. Wala talaga siyang mabuting maitutulot sa pamilya natin. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Palagi natin isipin, palagi natin isabuhay na ang Panginoon hindi tayo huhusgahan. Ang Panginoon hindi niya tayo hahayaan na malugmo sa isang sitwasyon na hindi natin kayang labasan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kausapin niyo yung Panginoon, family. Kung ano man yung mga kabigatan sa puso natin, ano man mga kabigatan sa isip natin, ipanalangin natin sa Panginoon, hihingi natin ang kapatawaran. Kasi walang ibang nakakapagpagaan ng pakiramdam natin, kundi ang Panginoon lang. Hallelujah. Thank you, Jesus. This God is too good, and I will worship Him forever. Love you, Lord, forever, because this God is too good, and I will worship Him forever. Love you, Lord, forever, because this God is too good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Pakisunod po itong panalangin na itong family. This is the prayer of salvation. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, Ama sa pangalan ni Jesus. salamat. Sa iyong pagmamahal. Salamat. Sa iyong kabutihan. Salamat. Sa iyong buhay, Panginoon.
nagpagaling sa akin. ang siyang nagpagaling sa akin. Patawarin mo po ako, Panginoon, Patawarin mo po ako, sa Panginoon, aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga nagagawang kasalanan, sa aking mga pagkukulang, sa aking mga pagkukulang, mula po sa isip, mula po sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Pinapatawad ko rin po Pinapatawad ko rin po ang lahat ng tao ang lahat ng tao na nakagawa na nakagawa ng hindi maganda sa akin. na hindi maganda sa akin. At ngayon, Panginoon, At ngayon, Panginoon, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang aking Diyos bilang aking at Diyos tagapagligtas. at tagapagligtas. Alalahanin mo po Alalahanin po ang aking pamilya, ang aking pamilya, ang aming pangkabuhayan, ang aming pagkabuhayan, ang aming mga trabaho, ang aming mga trabaho, at ang lahat ng tao at ang lahat ng tao na naging parte na naging parte ng buhay ko. ng buhay ko. At ngayon, Panginoon, At ngayon, Panginoon, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking personal Savior. bilang aking personal Savior. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yung magpapahiling po dito po tayo sa unahan. Hallelujah. Kung meron ng mga kabigatan sa pakiramdam natin, this is the moment. Hallelujah. This is the moment na lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I will worship you forever. Love you, Lord, forever. Because this love is true. Yeah, I will worship you forever. Love you, Lord, forever. This love is too good. I will worship you forever. Love you, Lord, forever. This love is too good. Oh Lord, you are Lapit po lahat sa unahan, family. Hallelujah. Paki-assist po yung mga first timer. Mga first timer. always praise you. Oh Lord, you are my God, and I will always praise you. Oh Lord, you are my Thank you, Jesus. God. Yung mga bata, sa likod po muna sila. Dito po tayo lahat sa unahan. Sige po, pina lang po tayo dito. I-pray lang po namin kayo. Parang yung mga, kung ano man yung mga kabigatan na yan, ano man yung mga, sige po lahat tayo. Para yung protection din po natin pag-uwi natin ang bahay. Mas manatili po talaga sa atin. Hallelujah, thank you, Jesus. Lahat na nasa likuran pakitawin dito. Taas po natin yung mga kamay po natin. Ipikit po natin yung mga mata po natin. Manalangin po tayo sa Panginoon. Jesus. Alam po na lahat tayo is merong mga pagsubok na nararanasan. Alam po na lahat tayo is merong mga kabigatan sa mga puso at isipan natin. Pero hindi tayo papayag na pagpiyastahan tayo ng diablo. Hindi tayo papayag na manatili sa atin yung mga yan. Dapat marunong tayong labanan. Dapat marunong tayong pagtagumpayan lahat ng mga nararanasan natin ngayon. Huwag kayong papayag kasi the moment na hinayahan natin yung mga kabigatan na yan, hahantong yan na magkakaroon na tayo ng mga samaan ng loob. Magkahahantong yan na magkaroon na tayo ng mga karamdaman na hindi talaga maganda sa pakiramdam. Kaya yung mga problema, yung
mahilapas natin yan ngayon. And ang magiging daan lang yan is yung manalangin tayo sa Panginoon. And kung ano man yung mga naranasan natin sa buhay, kung meron mang mga tao na ginamit upang tayo mismo magkaroon ng ganyang mga problema, tayo mismo magkaroon ng hindi magandang pakiramdam, patawarin po natin sila. Kasi isa lang din po sila sa mga inalipid ng Diablo. Kaya hindi po tayo papayag na isa po sila na patuloy na nahawakan, patuloy na alipinin ng kaaway. Kaya patawarin po natin sila, mag-release po tayo ng forgiveness. Kasi yan lang po yung magiging daan para po yung mga panalangin natin is makamtan po natin. The moment na mag-release tayo ng kapatawaran sa mga tao na nakagawa sa atin ng hindi magaganda, hallelujah, magiging magaan sa pakiramdam at kung ano man din yung mga nagawa natin sa mga tao na alam natin na hindi ipinatuwa ng Panginoon. Hallelujah, ihingi po natin ang kapatawaran sa Lord po yan. Hallelujah, thank you Jesus. Sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong natutulot ito ng kalakasan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay po ninyo. Hallelujah. That problem is the part of our process. Pero hindi po tayo papayag na yung mga pagsubok na yan is patuloy nating dalhin, patuloy nating indahin. Kaya huwag niyo pong hayaan na uuwi po kayo na andyan pa rin yung kabigatan po na yan. Dapat po ilapit natin sa Panginoon niya kasi wala pong ibang makakapagpagaan ng pakiramdam natin kundi ang Panginoon lang. Hallelujah, thank you Jesus. Sige po, pakitaas po yung mga kamay and pakipikit po yung mga mata po natin. Hallelujah, thank you Jesus. Manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Maraming salamat po sa umaga po na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa, Panginoon. We thank you, Jesus. And under the anointing of your servant, Prophet Chomari Chaos, anumang mga pakana, anumang mga itinanim ng kaaway laban sa kanilang mga buhay, Panginoon, mula sa araw po na ito, hindi na po ito mananahan sa kanilang mga buhay. Hindi na po ito mananahan sa kanilang mga isipan, Panginoon. Lahat ng mga implantation ng mga enemies na ito mula ngayon, sa araw po na ito ngayon, Panginoon, mga sunog sa pangalan mo, Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, at the moment na mahahawakan po sila, Panginoon, yung kagaanan ng pakiramdam, yung kalakasan, yung strength na mula sa iyo, Panginoon, ang sumasa kanila. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus.